Okay, mga kapatid, may panonoodin na naman po tayo. Update lang ano ang meron dito. Sabi ng ganyan, no? Kakapasok lang, sobrang kahihiyan ng inabot ng palasyo sa hatol ng korte. BP Sara uuwi na raw. PRRD good news. Oy, patanong mo sa atin yan. Totoo ba yan? Kasi marami ng beses tayong nagbabalita or nakikinig ng mga balita, nanonood, na uuwi na pero hanggang ngayon di pa rin nakakauwi. Pero ang pinaka good news lang para sa akin, yung sinabi ni Tatay Digong na wala kasing jurisdiction nga yung ICC na yan kaya hindi daw siya dadalo dun sa hearing. Ewan ko kung ano ba ang tawag na term pa doon. Pinaninindigan ni Pangulong Duterte na hindi ako a-attend dyan. Palakpakan po natin ang ating grabe. Napaka-tapang pa rin ng pahayag ng ating Pangulong Duterte kahit nga mahina na ang kanyang katawan, nananatili pa rin po na yung kanyang kaisipan makapilipino pa rin po. Dapat ganyan yung mga namumuno. Nakakapanghinaya nga lang dahil itong presidente natin ngayon binababoy po ang mga Duterte. Pero hindi naman nagpapadaig ang mga Duterte. Kasi tulad niyan, kahit mahina na daw si Pangulong Duterte, 'di ba? Yung kaisipan niya lumalaban pa rin na hindi ako magpapasakop diyan, hindi ko kinikilala yung ICC na yan. Kasi nga sa Pilipinas lang daw siya dapat pwedeng litisin. Nakakabilib. Napakatapang ho ng pahayag na yan. Tapos sasabayan pa ng isa pang Duterte na sinasabi niya na hindi tatakbo siya, no? Tatakbo siya bilang pangulo. Tapos nakahikayat na siya, naka-recruit na siya ng kanyang magiging vice president. Ngayon po ang epekto ng mga pinagsasabi ng mga Duterte ngayon, Mapa Tatay Digong, Mapa BP Sara, niyayanig po itong mga magnanakaw. Hindi na maganda ugagang i-file yung impeachment. Kita mo naka-4 na impeachment na naman ngayong taon. Okay, panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay. Pero syempre, bago ang lahat. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Yan, pinapaalala po natin yan dahil mga kapatid, sayang yan kung meron na ho sa inyong lugar. Kung ako sa inyo, tawagan nyo na yung Fiber ni Juan. Okay, i-play na ho natin anong meron. Ito pala, ginit ng Malacanang na ayon sa batas ang pagpapasuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pero sa ICC. Ngunit, sa panayam naman ng dalawang abogado na si Chief Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Salvador Panelo at yung Attorney Vic Rodriguez, no, kinwestiyon ito ang legal na batayan ng gobyerno natin. Narito muli ang balita. Sa naunang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi nitong naayon sa batas ang pagpapadala kay Duterte sa The Hague. Ayon kay Castro, malinaw umano ang Republic Act 9851, particular sa Section 17, na maaaring i-dispense ng gobyerno ang sariling investigasyon kung ang kaso ay dinidinig na sa isang international tribunal. Maliban po sa sinabi nating pag-cooperate with the Interpol, pagpapatupad ng batas na RA 9851, meron din pong residual obligation ang administrasyon na ito upang ipatupad ang dating napagkasunduan na nung tayo pa ay miyembro ng ICC o ng Rome Statute. Tangina, hindi na nga po miyembro ngayon. Hindi na. Kaya hindi na pwedeng ipagpatuloy. Sige, sabihin na natin noon. Kaso pinutol na, hindi na, wala na. Kaya po illegal po ang pagpapa-aresto kay Pangulong Duterte. Huwag naman kayong maging gunggong. Manang Claire naman, oh. Laki-laking katangahan naman itong mga pinagsasabi nito, eh. Manang Claire, eh. Ay, nako. Ngunit para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, mali umano ang interpretasyon ng batas. Sabi ni Panelo na hindi maaaring gamitin ang Section 17 ng Republic Act 9851 upang basta na lamang isuko ang isang Pilipino sa isang banyagang tribunal. Alam mo naman mag-isip yung mga yan, wala na sa katinuan. Kung pagbabasihan ko yung sinabi ni Manang Aimee, yung kapatid po ni BBM,
Adik nga yung kapatid niya, gumagamit yung kapatid niya. 'Di ba? Nag-illegal powder. Parang sinabi pa ata nagmamariwana. Pag ganyan ang isang tao, wala na po sa katinuang mag-isip. Tapos pangulo pa natin. Nang ina, hindi man lang magpa-check up. Hindi man lang magpa-test kung talagang totoo o hindi yung sinasabi ng kanyang kapatid para maging panatag naman yung kalooban ng taong bayan. So, ibig sabihin kapag hindi siya nagpapatest, niloloko lang ho tayo. Totoo naman po. Kasi kung talagang mahal mo yung taong bayan, dapat magpapatest ka. Huwag mong sabihin nagpatest ka na noon. Ngayon ang tinutukoy, live via satellite. Hindi dapat magpapatest na kakilala mo yung doktor kasi baka binayaran eh. Kailangan po manggagaling sa random yung pipiliing doktor. Ganun ho sana, no? Kumbaga live yan. Ititest ka na ngayon. Eh kaso ayaw niya. Hindi nga niya makasuhan ng kanyang kapatid na nagsasabi na addict siya, na nag-illegal powder siya. Kasama pa ng kanyang anak ni BBM. O, di ba? Ewan ko kung nadawit pa ba si ano nun? Si Palaka. Isipin nyo na lang yun mga yun. Yung mga ibinibintang. Tapos BBM ka pa rin. Eh, gunggong ka na nun. Alam po ninyo kasi ito si Aling Clara. Abogado siya pero alam nyo, klase-klase rin ng abogado eh. Yan ang mahirap pag ikaw eh nagtatanggol sa isang indefensible position Yun. na nasisira, nawawala sa hulog ang iyong mga opinyon. Ayon kay Panelo, Yan ang mahirap, no? Kasi dalawa ang abogado eh. Siyempre, isang magsisinungaling, isang totoo. So, 'di ba ganoon naman talaga, no? Halimbawa, may inaakusahan o tapos may yung inaakusahan tsaka yung aakusa. O dalawa 'yon. Siyempre, isa doon totoo. Ngayon, yung dalawang attorney, pagalingan yan magsalita eh. So, yung isa, palalabasin niyang inosente, yung kahit hindi naman inosente. Doon po ngayon nalalagay si Manang Claire. Base lang yan sa opinion ko. Ganoon naman talaga eh. Dalawa yun eh. Isang sinungaling tsaka isang nagsasabi ng totoo. Minala si Manang Claire. ang naturang batas ay nilikha para sa pag-usig ng mga krimen tulad ng genocide, war crimes at crimes against humanity sa ilalim ng jurisdiksyon ng Pilipinas at hindi para talikuran ang sariling proseso ng hustisya. Samantala, nagbigay din ng mabigat na pahayag si dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Malinaw na ipinagkanulo niya, hindi lamang yung katauhan at pagkatao ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kundi yung soberanya ng Pilipinas. Ang sinabi niya, pag-iimbestiga. Hindi na investigation yung nangyari. Kanya nga state-sponsored kidnapping. Ang nangyayari, inaresto nila. Hindi na pag-imbestiga yun. Pagka nag-aresto ka na, ibig sabihin tapos na yung investigation. Mga gonggong nga talaga yung mga taga-kabila. Kita ko na naman si Torin, naiinis na naman ako sa ginawa niya. Ginagamit na yung mga article, pang patalinong dahilan para nang masabi sa taong bayan, paano naman kami? Ako, wala din ako masyadong alam dyan sa batas. Paano yung mga lalong hindi pa nakapag-aral? Paano nila iintindihin yung sinasabi nyong article? Kasi tunog pang matalino no? Article ganito, ganyan, nasasabi na ganyan. Ikaw mapapaganong ka na lang. Hindi kasi namin alam eh. Pero kung maghahalukay ka, yung article pala yan, base sa napapanood natin ngayon, hindi naman pala pwedeng gamitin para lang, biro mo inaresto na. Ibig sabihin, pagka inaresto na, may sala na. Ano bang ginawa nila? Nilapastangan po nila si Tatay Digong. Nawag ni Rodriguez na state-sponsored kidnapping ang nangyari at iginiit na mali na umano itong paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Anya, kung may dapat managot, dapat itong litisin sa mga korte ng bansa at hindi sa ICC. Yun nga eh. Kung talagang may kasalanan si Tatay Digong, sabihin na lang natin, sige, may kasalanan nga. Dapat dito sa Pilipinas, dinala nyo sa dahig ng kung ano-anong mga ipaliwanag na hindi nyo maipaliwanag ng maayos. Kahit ipaliwanag ninyo, wala kaming naiintindihan. Ang nasa utak lang namin, kagaguhan yung ginawa ninyo.
kay Tatay Digong. Matatandaan noong 2024, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi kinikilala ng Pilipinas Oh, ang jurisdiksyon ng ICC dahil gumagana ang hudikatura at law enforcement ng bansa. o yun naman pala, sinabi pa ng Pangulo yan. Narinig ko, sinabi din niya ng dating DOJ, si ano na ngayon, ombudsman na ngayon, si Rimulya. O di pinagkakakain din nila yung mga sinabi nila. Ay, wala talaga itong mga hayop talaga. One follow-up, sir. So if the ICC issues an arrest warrant against former President Duterte, will the Philippine government hand him over? Will we do what? Will the Philippine government hand him over if the ICC... We don't recognize the warrant that they will send to us. So that's a no. That's a no. Gayunman, noong March alam mo. 12, 2025, isinuko ng pamahalaan si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Oh. Nakatakda ang confirmation of charges mula February 23 hanggang 27. Sa isang liham, sinabi ni Duterte na hindi siya dadalo at hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng tribunal. Sabi, sobrang tapang po ng sinabi ng Pangulo yun. Pinagsabihan ang mga congressman. Hmm. Ito ang balita natin. Iuuwi na si PRRD. Di umano. Oo. Mamaya pa. Ayan na naman tayo Kuya Coach Oli, iuuwi na naman si Tatay Digong. Sana po. Pag-usapan natin yan. Nakikiusap sa inyo sa aking pagbabalik muli sa pagbablog dito sa YouTube. Hinto tayo mga 10 days ata. I-like nyo po. Yan konting lambing lang. Oo, para tayo makabalik agad. Like nyo po yan kasi nakakatulong po yan sa algorithm natin kay YouTube. So, i-like nyo po agad. Okay, syempre, sisimulan po natin dito kay BP Sara. Naku, buong Pilipinas nagdiriwang. Habang ang mga dilawang tae, Hindi maganda ugaga. ninenervyos. Nag-iiyakan na naman ng mga animal. Ay, sa mga dilawan dito, masasaktan po kayo, promise. Kasi ay sintabi lang sa mga nanonood ng mga maka-BBM Mga ano lang naman yan. Huwag na kayo dito, huwag na kayong manood. Kasi hindi para sa inyo to. Kung maka-BBM ka, bukas ang kaisipan mo, pwede kang tumanggap ng mga opinion ng iba. Pwede ka rito. Pero pag makitid pa rin yung pag-iisip mo, ako di ako matalino, hindi rin ako ganun kagalingan Gumagamit lang ako ng pag-unawa sa sarili ko. Although, ano ko lang to, anong tawag dyan? Una nga ako gumamit ng although. Ano ko lang to opinion ko lang to Pero sa tingin ko sa sarili ko, tama yung mga sinasabi ko. Okay, diretso na po tayo. So, wala na yung mga BBM dyan. Okay na, diretso na. Kung kayo nanonood dito kay Coach Oli, kayo mga dilawan, kayo mga pinklawan, lumayas kayo dito. Kayo mga kain suka, tatamaan talaga kayo dito. Oo, kadiri yung mga yan. Lenny Robredo. Dati, banat siya ng banat kay BBM. Pero ngayon, nagkamayan po sila. Yak, mga king. Mga king ina ninyo. Natarantada. Dati, nagbabanatan kayo. Pero ngayon, nagkakamayan na kayo. Hindi na kayo magkanda o gaga sa sinasabi ni BP Sara. Kailangan nyo nang magsama-sama. Naalala ko lang. Hindi bababa daw si BP Sara sa pagka vice presidente kasi ibinoto siya ng taong bayan. Correct. Kasi ang nagpapabagsak lang naman sa kanya yung mga magnanakaw. Yun lang. No? Maraming bumoto kay BP Sara kaya hindi siya bababa o magre-resign ng kusa. Yung mga nagpaparesign, mga magnanakaw. Gayong paman, kapag na-impeach, may impeachment naman, sabi naman ni BP Sara, may impeachment naman, edi impeach nyo ko. Kaya alam nyo, marami naman ang nakapanood nito. No? Malaking bagay yung sinabi ni BP Sara na tatakbo siya. No? Parang napaka-unpredictable talaga ng mga sinasabi ni BP Sara. Maaring tumakbo siya, maaring hindi pa rin. Maaring nakatuon lahat sa kanya yung mga banat. Pero malay mo, iba pala yung tatakbo. Wala lang, nahuhuli ko lang.
Ewan ko, malay mo naman hindi. Malay mo totoo. Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako din po, tulungan nyo, no? Palike ho ng ating video. Kasi napakalaking bagay. Ito nga sinasabi ko. Ito yung cellphone nyo. Nanonood kayo. Pindot nyo lang like. Ang lapit-lapit lang sa daliri. Like. Pak. Like. Di ba? Para dire-diretso po tayo. Sobrang maraming salamat pag pinindot nyo yung like. Hindi ko man kayo kilala. Hindi man tayo magkakamag-anak. Pero sa isang pindot nyo ng like, nakakatulong po yan. Kasi titignan nyo yung channel ko ngayon. Ano siya? 400k subscriber. Pero yung mga views ko, andyan yung mga solid po, no? Andyan, maraming salamat. Pero sana madagdagan pa po tayo, no? Nasira yung algorithm ko. Si Coach Oli naman, nawawala-wala din daw siya. Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood.